Dito tayo, mga kababayan. Ako, mga kababayan, matatawa kayo dito. Ako nagsabi sa inyo. Matatawa kayo dito sa ating pangatlong pag-uusapan. O, dito tayo, kay Digong. Alam nyo, natatawa ako minsan eh. Ilang taon sila, 6 years nagsama, si Roque, si Panelo, si Digong. Tapos pag after nung nakasuhan si Harry Roque at naging wanted, no, naging convicted, di ba? Fugitive sa Pilipinas, sabi agad ni Harry Roque, sino yun? Hindi ko siya kilala. Baka ikaw, kilala mo siya. Naging ulyanin bigla. Nagka-amnesia. Hindi ko alam kung kinain ng utak, kinain ng katawan niya ang nutrients sa utak niya kasi sobrang payat, or sadyang sinadya niya talaga na hindi sila magkakilala at itanggi niya kasi ayaw niyang madamay. 'Di ba? So dito tayo mga kababayan. Sa pangatlong topic natin, kay Digong. Alam niyo mga kababayan, dito kay Digong natatawa ako minsan. Sabi ni Digong, meron siyang habilin. May habilin si Digong bago siya mamatay. Actually, ito mga kababayan, mga DDS, wag na kayong umasang makauwi at magilit ako sa liig kasi hindi na po talaga makauwi si Digong. Si Sara na nga mismo nagsabi, wala na tayong aasahan sa hearing ni Amy sa Senado kasi wala tayong mapapala dyan. So ibig sabihin, traidor nga si Amy. Yun ang sabi sa comment section sa ating live. So ngayon si Digong, may huling habilin bago mamatay. So parang nagpapaalam na si Digong, mamamatay na ba? Mamamatay na ba siya, mga kababayans? Mga kababayans? Ayan huling habilin. Digong pipiliing mamatay sa Pilipinas. Ang habilin ni Digong bago mamatay, gusto niya na sa Pilipinas siya ilibing. Sa Pilipinas ka naman talaga ilibing. Pero, dyan ka mamatay sa Netherlands, garapon ka nang uuwi sa Pilipinas. Yun lang naman yung Digong. Actually, ganito, alam nyo yung kapitbahay namin dati, lagi siyang kaaway ng lolo ko. Kwento ko sa inyo Meron kaming kapitbahay senior citizen. Ang lolo ko senior citizen din, lolo na eh. So ngayon, marami kaming aso. Ang bahay kasi namin dati is model homes. Sa isang village. Ngayon, marami kaming aso. Pero yung village sa amin parang hindi katulad dito sa Pilipinas, sa Maynila, no? Hindi katulad diyan sa Maynila na ang village diyan dikit-dikit ang bahay, may quadruplex, may duplex at may solo. Sa amin sa probinsya kasi solo homes dito sa probinsya. So ngayon, ang bahay namin maganda, puro halaman kasi yung lula ko mahilig sa bulaklak. So model home siya. Ngayon marami kaming aso. Marami kaming aso. Actually, nasa mga 8 yata, 7. So iba-ibang klase. May Dalmatian, meron kaming Alaskan Husky, meron kaming Chihuahua, Shih Tzu, may Aska, lahat. So iba-ibang klase. Ngayon, dumaan yung matanda sa amin na dating kaibigan ng lolo ko, kaaway na niya. Kasi dahil sa aso nga. Kapag dumaan siya, talagang barurutin siya ng mga aso. Alam niyo, hindi naman siya kinakagat, pero tinatahulan talaga siya, dinudumog siya ng 7 aso. Lagi siya tinatahulan. Tapos may dala kasing tungkod. Yung tungkod niya kasi may tumutunog, may bell. Alam niyo naman na ang aso, kapag nakakarinig niya ng kalimbang ng bell, tumatahula, habulin ka. Kahit nga yung tsinelas ng bata na tut-tut-tut, yung tumutunog. Yung pareho sa bunganga ni Green Man dyan sa Baguio na ganon. Habulin ka talaga ng aso. So ngayon, galit na galit siya. Sabi niya, pitsting, yawa, animal, lechugas, no? Mga kung ano-ano pa, di puta, iho, di puta. Sabi niya ganon. So galit na galit siya sa lolo ko. So hanggang sa ilang araw siya, ilang buwan, ilang taon siyang dumadaan sa bahay. Ganon ang nangyayari. Oy, Sir John Cortez, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much. So, ilang taon siyang dumadaan sa amin, ganun ang nangyayari. Away sila lagi ng lolo ko. Sumisigaw siya bandang dulo. Putang ina, sinong may-ari ng aso na to? Iho di puta. Tonto. Ganun kasi mga Spanish sa amin, mga Chabacano. Mindanao So ngayon, may mga Ilonggo, mga Chabacano. So ngayon, nangyari, nagulat kami, nakaraan ang halos ilang taon, na pagaganon-ganon nung matanda na dumaan sa amin. Nagulat kami, biglang pumasok. May waiting shed kasi yung bahay namin bago pumasok sa looban. Gate, waiting shed, tapos bahay. Biglang lumapit sa lolo ko. Kasi ang lolo ko is half Filipino, half Korean. Taga Bohol. So ngayon, papa ng mama ko.
Oh. Tapos ngayon, sabi na agad ni ma'am ng lolo ko, oh, kumpadre, panyero. O, ganun ang tawagan eh. Kumpadre, panyero. Unsa may ato? Ano ang sa atin? Naunja, kasi sa Bohol ang salita, ija-ija, aho-aho. Actually, Ma'am Evangeline, yes. Sambuanga, tapos Bohol. Tapos, sa part naman, sa side naman ng tatay ko is Davao. Davao part. So ngayon, sabi ng lolo ko, unsa may ato. Ija-ija, aho-aho ang Bohol, di ba? Oo. So ngayon, sabi nung matanda, sa loob ng pila ka tuig man ta nga gasigig ing ani, pila man ta ka tuig nga dili magkasabot ang ato ang gibati, sige lang man ta ani ga away, naaman tay magipangkumkum sa atong dughan nga kalagot, basin unta og ato na lang tong hunungon og magsuod na lang ta. Sabing ganon. Oo. Magkahiusa na lang ta. Kaya ngayon, nagulat ang lolo ko, bakit ganun ang sinabi nung kaaway niyang matanda na makipagkaisa na lang daw, hindi na mag-away. Yun pala, mga kababayan, ibig sabihin pala doon ay, nakipag-isa siya, nakipagkaibati siya doon sa lolo ko, kasi, mamamatay na pala siya. Oo, tapos noon, ngayon, nakipagbati siya, bukas makalawa, nategi na. Kaya ito, sa kwento ni Digong, Ma'am, oy, Tita Jolie, Miguel of shoutout dyan sa Singapore. Maraming salamat sa iyong Singapore Super Sticker. Thank you so much po. So ngayon, mga kababayan, pareho ito sa habilin ni Digong bago siya mamatay. So ang habilin ni Digong, ang balitang ito ay Remate Banateros News. So sabi dito, Manila, Philippines, nais umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mamatay sa Pilipinas kung kaya't nais nitong mapabilis na ang paglilitis sa mga kaso ng crimes against humanity laban sa kanya. Ganitong nangyari doon sa kapitbahay namin na kaaway ng lolo ko. Nagulat kami, nakipagbati na, bumait na, mamamatay na pala. So ngayon, Duterte na mamatay sa Pilipinas, kung kaya't nais nitong mapabilis ang paglilitis sa mga kaso ng crimes against humanity laban sa kanya. So ito ay ayon sa Vice President Sara Duterte nang makapanayam niya sa dahig sa Netherlands. Di ba? Sabi ni GC Dakanay, marites ka pala. Nakakita ka ba ng vlogger na hindi marites? Yung mga vlogger na ni Duterte dyan, puro marites, puro naman fake news. Di ba? Milgar at kay Jing Jing, maraming salamat po sa inyong mga super sticker. Thank you so much. Alam mo, GC Dakanay, wala na akong problema kung sulit Duterte ka. Sabi ko nga sa inyo, kung talagang mahal nyo si Digong, samahan nyo sa loob. Di ba? Pumatay din kayo. Para kung sobrang mahal nyo si Digong, makasama nyo siya. Di ba? Pumatay kayo, tapos samahan nyo siya sa loob, tapos pag nakasama nyo siya sa loob, kasi sulit nga kayo, ibalot nyo sa foil, marinate nyo, kasi kung may manok na pinaupo, may digong na pinaupo. Ibalot nyo sa foil, imarinate ninyo, tapos injikan nyo formalin, painumin nyo na fentanyl para hindi mabulok. Di ba? Sulit kayo, di ba? Yun ang totoong advice ng mga sulit Duterte. Kapag sulit Duterte ka, samahan mo siya sa loob, ibalot mo sa foil, asinan mo para hindi mabulok. Kaya, tama naman advice yun, hindi yun mali. Hindi yun paninira. Advice ko yun kung talagang sulit Duterte ka, lalo na to, may huling habilin si Digong bago mamatay, samahan nyo na habang buhay pa. Favorite ninyo si Digong, sulit na sulit kayo. Ibalot mo sa foil, imarinate mo, asinan mo, ilagay mo sa oven. Kung hindi kasya sa oven, maghanap kayo ng baril, ilagay nyo sa drum, takpan ninyo para hindi mabulok. Yeah? Sulit ka. Yan ang totoong sulit. Kung sulit ka kay Digong, mahal mo si Digong, samahan mo sa loob. Di ba? GC Dakanay, huwag ka na magreklamo. Yun ang tamang advice. Samahan mo sa loob kung talagang mahal mo. Di ba? Sabi dito, he's in good spirits today. Sabi ni Sarah. Sinabi ni Sarah na tumutukoy sa ama. And then, he repeatedly said, and I told him, I don't understand where you are coming from. And I totally agree with the urgency he wants to go back to the Philippines. Sabi ng Vice Presidente. Sabi niya, I am an old man.
'Di ba? Sabi ni Sarah. Sabi daw ni Digong sa kanya, I am an old man. I can't die anything, but I want to die in my country, Mr. Chair. Dagdag ni Sarah. Sabi daw ni Digong, I am an old man. Matanda na ako. I can die anytime. But I want to die in my country. 'Di ba? Sabi daw ni Digong, everything that I did was for my country. So ibig sabihin, inamin nga ni Digong na kanyang kinakaharap ngayon ay ginagawa niya. Yeah? Sabi niya, everything that I did was for my country. Whether that statement is acceptable or not, but that is my statement. Everything I did it for my country. So ito na nga, everything I do it for you. Ito sabi nila, PDP laban lang malakas. May kumakalat balita kahapon. Si Bongo number 1 daw sa survey. Ngayon, sabi ng mga DDS, wow, ang lakas-lakas naman ng PDP laban kasi number 1 sa survey si Bongo. Ngayon, tinanong ko, bakit si Bongo lang? Nasaan yung 8? Sabi agad ng DDS, ay fake survey pala. Noong pinagyabang ninyo, number 1 si Bongo. Natalo daw si Erwin Tulfo sa survey. Ngayon, nung tinanong ko, bakit si Bongo lang? Nasaan yung 8? Biglang kabig ang DDS. Fake news survey po yan. Ma'am Nora ni Reda, maraming salamat. And kay Kanji Official, maraming salamat sa yung $10 Hong Kong super sticker. Thank you so much po. Diba? Number 1 daw si Bongo. Ngayon, tinanong ko yung DDS kasi pinakalat lahat ng vlogger yan, lalong-lalo na yung mga DDS vlogger dyan. Yung iba, himod-himod bigote. Parang, ang laki-laki namang kinikita kasi bayaran. Hindi man lang makabili ng shave, maski gunting man lang gupitin. Oy, bisdak, magupit-gupit ka naman paminsan-minsan. Oy, hindi ka Muslim. Napagkamalan kang Muslim. Gupit-gupit din. Tapos, meron pang vlogger dyan, parang gasol. Gasol na pinaupo, na puno ng tato, ligo-ligo din. Or sadyang, sinadya mo punuin na, alam mo, sa katawan, wala naman akong problema sa may mga tato. Ang problema lang kasi doon, kaya ka nagpatato para matakpan yung libag. Ganun ba yun? Ang tato, fashion yan. Fashion sa katawan. Pero sa sobrang daming tato, para ng libag. Ang dumi na tignan. Bakit GC Dakanay, natawa ka? Ba't natawa ka, JC Dakanay? Totoo naman eh. Mayroong vlogger dyan, kaibigan ni Banat Bay, na parang gasol. Laki ng katawan, pinaupo, na puno ng tato. Ang tato, fashion yan. Pero sa tingin ko dun sa kaibigan ni Banat Bay, libag. Ang tato, nagmukhang libag. Di ba? Sabi ni Rancel Bigay, pasikat ka. Matagal na kung sikat, Rancel. Hinahanap niyo ako sa Facebook at sa TikTok, kailan ako magilit. Pauwiin niyo muna sa Digong. Edi hamunin, magsuntukan kayo. Hindi ko kailangan makipagsuntukan. Diyos ko, bakit ko sisirain yung... Lugi ako. Kakinis-kinis ko, kaputi-puti ko, tapos makipagsuntukan ako sa madumi ang balat. Lugi ako. Mga kababayan, sabi ko sa iyo, ang tato, fashion yan. Pero kapag magpatato ka, wag mo pasubrahan kasi nagmukhang libag. Sabi ni Digong dito, matanda na ako. Pwede na akong mamatay kahit anumang oras. Pero gusto ko mamatay sa aking bansa. Tapos, siniguro naman ni BP Sara sa publiko na nakatanggap ng maayos na medical care ang ama sa loob ng detention facility ng International Criminal Court. So, ito na mga kababayan, may habili na si Digong bago mamatay. Kaya mga DDS, mamamatay na yung idol ninyo. Kaya ngayon, habang maaga pa, kung talagang sulid kayo, samahan nyo na sa loob. Para hindi mabulok, hindi mawala, ibalot nyo sa foil, imarinit ninyo. Diba? Ito, ikakat na naman ito ng mga kaibigan natin dyan, tapos i-post na naman nila ito sa Facebook.
O, sa TikTok, i-post ninyo, walang problema, para malaman ito ng mga DDS. Si Digong may habilin. Kahit ano man daw oras, mamamatay na siya. O, so kung gusto man daw niyang mamatay, sa bansa niya. Ang tanong ngayon, hindi ka na makauwi doon ng buhay. Makauwi ka doon, nakagarapon na. O, kaya sa mga DDS na mahal si Duterte, ibalot ninyo sa foil, imarinate ninyo, tapos ilagay ninyo sa oven para hindi mabulok. Pwede nyo man lagyan ng formalin, katulad ng katulad ng mga isda, di ba? Bago mo i-harvest yan, tapos i-deliver mo sa ibang bansa. Di ba ini-inject ka ng formalin yung iba? Oh, para hindi mabulok, ganun gawin nyo kay Digong. Eh si Apo Lakay nga, ilang taon nang nakalipas na matay, hindi nga nabulok yung katawan, hindi na agnas. Ganun gawin niyo kay Digong. Habang buhay pa, injikan nyo na para hindi maagnas. Di ba? Pwede naman nating sabihin na stem cell. Oh, magpa-stem cell. Tapos, ang chemical na gamit, formalin. Bakit? Sa formalin kasi, tiba-tiba. Hindi ka malalata. Oo. 'Di ba? Saan ka pa? Yung stem cell mo, ang gamit mong chemical, formalin. Hindi ka talaga mabubulok. Maanghanga lang. 'Di ba? So yun, si Digong may huling habilin bago mamatay. Oo, gustong sa Pilipinas ilibing. In your dreams. 'Di ba? Oo, gatuga-tuga ka, gagawa-gawa ka ng kasalanan, tapos pag namatay ka, hiling-hiling ka pa sa Pilipinas. Huwag na, diyan ka na mamatay, iuwi ka lang sa Pilipinas sa kagarapon. O sa mga DDS dyan, na mahal nyo si Digong, habang maaga pa, samahan nyo na sa loob, pumatay rin kayo. Hindi kayo makakapasok doon hanggat hindi kayo pumatay. O gawa kayo ng krimen, o pasok kayo sa politiko, magnakaw kayo, o 600 million plus 6 billion, o makakapasok kayo doon. Bakit? May krimen kayo eh. Lahat lang naman ng makakapasok doon sa loob ay may krimen. Kung wala kang krimen, di ka makakapasok doon. Di ba, GC Dakanay? Talagang uulit-ulitin ko. Sino man namang hindi mag-uulit-ulit magsalita, alam naman namin na mga DDS mahirap makaintindi kasi bobo. Uulit-ulitin ko yan. Di ba, mga kababayan ko, mga kakamping at loyalista? Kailangan natin ulit-ulitin ang ating sinasabi na kung mahal nila si Digong, samahan nila sa loob kasi may habilin na mamamatay na. Kung mahal niyo si Digong, ibalot niyo sa foil, imarinate ninyo. 'Di ba? Tapos itapon ninyo sa West Philippine Sea. So doon na tayo, mga kababayan. Speaking, mga kababayan, nako, eto na. Speaking of PDP laban,